hindi magandang resulta sa California State Athletic Commission dahil ginawang no contest ang laban ni Charlie Suarez. Inaasahan nga natin na dapat ibigay kay Charlie Suarez ang panalo. Pero inaasahan ko na talaga na no contest ito mga tol dahil sinabi nga ni Bob Arum dati, unfair daw kasi kung ibigay kay Charlie Suarez ang panalo. Kaya pinamagandang decision dyan, no contest. Ang ginawa na lang ng Athletic Commission para naman hindi halata, mag-uutos na lang itong WBO ng immediate rematch. Kasi masisira naman ang record ni Emmanuel Navarrete kung gagawin siyang talo. Kaya wala tayong magagawa dyan mga tol. Tanggapin na lang natin na no contest. At kailangan na lang patunayan ni Charlie Suarez sa rematch. Dito na niya papatunayan na kaya niyang talunin si Emmanuel Navarrete. Pero dapat talaga panalo siya dun sa unang laban na yon. Sa ngayon, undefeated pa rin si Charlie Suarez. Kailangan sa rematch paghandaan na niya si Emmanuel Navarrete. Para kung sakaling aabot ito sa decision, may pag-asang manalo. Sa iba pang balita, Mario Barrios nangako na patayan ang laban kay Pambansang Cubao. Sabi nga niya mga tol, killed or to be killed. Papatay ako o ako ang kailangang mamatay. Ibubuhos daw lahat ni Mario Barrios ang makakaya para talunin ng isang legend. Hindi raw iniisip ngayon ni Mario Barrios na 46 ang kalaban niya dahil pinag-aandaan niya ang pinakamalakas na bersyon ni Manny Pacquiao. Ayon sa coach ni Mario Barrios na si Bob Santos, malaki ang respeto niya kay Manny Pacquiao, isang legend at greatest of all time. Pero ngayon mga tol, oras na raw ni Mario Barrios. Tatalunin daw niya si Manny Pacquiao. Alam na daw niya ang kalidad ni Manny Pacquiao dahil matagal na niya itong pinapanood. Kaya merong technique itong coach kung paano talunin si Manny Pacquiao. Kaya malaki ang kumpiyansa ni Bob Santos na manalo si Barrios. Kaya abang na lang natin ito mga tol, July 19. Sa iba pang balita, konting kaalaman tungkol kay Rolando D. dahil tinalo niya si Roberto Duran Jr. Lumaki siya sa mundo ng sports dahil na rin sa kanyang ama na si Navarrete, dating WBC Super Featherweight Champion noong 1980s. Ngunit imbes na boxing ang tahakin ni Rolando D, pinasok niya ang mundo ng mixed martial arts at bare knuckle fighting. Noong 2017 nakapasok siya sa UFC, isang pinakamalupit na larangan ng mixed martial arts. Kahit hindi naging ganap ang tagumpay niya sa UFC, hindi doon nagtapos ang laban ni D. Bumalik siya sa regional scene at naging kampiyon sa UAE Warriors Featherweight Division. Taong 2022 pinasok na niya ang bare knuckle boxing, kung saan isang labanan na walang suot na gloves. Lumaban ito sa Thailand at UK. Sa katatapos na laban ni Rolando D, dumayo ito sa Florida, USA. Nakaharap niya ang anak ng isang boxing legend na si Roberto Duran. Parehas may dugong mandirigma pero mas nanaig si Rolando D dahil 2 beses pinatumba si Roberto Duran Jr. hanggang sinorender na lang ang laban sa round 3. Ibang-ibang larong ito sa boxing. Dito sa bare knuckle fight, kahit mag-cover ka sa muka, tumatagos pa rin ang suntok dahil walang suot na gloves. Tanong ng fans, bakit daw hindi nag-boxing ang anak ni Roberto Duran? Pumasok din naman sa boxing si Roberto Duran Jr. pero hindi pinalad katulad sa kanyang ama. May kartada ito sa boxing na 5 wins, 2 KOs, may isang talo.